Ang dakilang tagubilin ay gawain ito ng mga tagasunod ni Kristo. Gaya ng unang iglesia, lahat sila ay naging mga ngaral. At sa katunayan, ito nga ang bilin sa atin ng Panginoon. Once we receive the Holy Spirit, we are to go in the power of that Holy Spirit and preach the gospel. Kaya sabi sa Acts 2:17 na ang mga nababautismuhan sa mga Katolik may Holy Spirit, sila ay mga nangaral. Yang panguhula diyan, ang New Testament na paggamit ng panguhula ay pangangaral. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians 14:3. Nangangaral. Kaya ang bawat isa sa iglesia ay mangangaral. Lalo na ngayong COVID, panahon ng COVID, hindi tayo mag-iisip na kung hindi tayo makalabas, ay nangangahulugan na libre na tayo sa utos na ito na lahat ay mangaral. Yung lahat ay nangaral, mababasa natin sa Acts 8 sa verse 4. Lahat ng nagsipangalat, nagsipangaral. Ang pangangaral dito ay hindi yung formal na nakabihis, kundi ito ay sa daily encounter natin sa mga tao. Parang nag-uusap lang, kaya dapat ay ang pangangaral ay maging kagaalian natin na pag may nakausap tayo, hindi tayo tatagal sa anumang paksa, kundi kaagad ipapasok ang Ibanghilyo. At ang Ibanghilyo ay simple lang, mga kapatid. Kaya tinawag na Ibanghilyo yan, gospel, evangel. Ang ibig sabihin po niyan ay good news. Bakit? Ano ang good news sa gospel message? Na ang ibig sabihin, tayo ay kailangang makapasok sa kaharian ng Diyos. At ang Ibanghilyo, ito ang mensahe upang ating mapasok ang kaharian ng Diyos. Kaya sa pagpapatotoo, matapos ng kaunting pleasantries bilang magkaibigan, kaagad ipapasok ang Ibanghilyo. Sa Ibanghilyo, ang mensahe ay na ang tao by its nature, sa kanyang kalikasan, ay mapapahamak. Sapagkat sinasabi ng Biblia na sa kalikasan ng tao, siya ay makasalanan. Sinasabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. Wala po ritong makakaligtas sa pahayag na ito ng Biblia nang lahat ay nagkasala. Maaring ang iba ay pusakal, mabigat ang kasalanan, ang iba ay kakaunti, pero nananatiling sila ay kasalanan. Maaring sabihin ng iba, wala siyang kasalanan, hindi siya pumapatay, hindi siya magnanakaw. Pero sa definition ng Biblia ng kasalanan, mababasa natin yan sa 1 John sa 3:4 na ang sumasalangsang sa kautusan ay kasalanan. Yan po ang definition ng first na definition ng sin. Sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. At ano ang kautusan? Alam natin kung ano ang kautusan. Alam mo, huwag kang magnanakaw, huwag mangangalunya, huwag magsisinungaling. Yan ang mga kung tawagin ay garapal na mga kasalanan na yung iba ay hindi gumagawa noon. May mga taong kung tawagin ay parang sa standard nila ay sila ay morally upright. Hindi sila gumagawa niyang bulgar na kasalanan
ng pagnanakaw, pandilibak, wala sila noon. Pero ang kasalanan ay may sabi sa Santiago 4:17, sa kanya nakakaalam ng mabuti at hindi gumagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi lamang sa paggawa ng masama na ipinagbabawal, kundi sa hindi paggawa ng mabuti na ipinag-uutos. Halimbawa, alam mo, mabuti ang makinig ng salita ng Diyos, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Sa makatwid, yung mabuti na alam mo na hindi mo nagagawa, yun ay kasalanan. Sa karaniwan, ito sa English ay sin of omission. Ang ibig sabihin, yung pagsalangsang, sin of commission. Pero nagkakasala ka hindi lamang sa paggawa ng masama, kundi sa hindi paggawa ng mabuti na alam mo na dapat gawin. Sin of omission. You omitted something good. You know it is good. It is your duty. It is your responsibility. Halimbawa, may nakita kang bata na naglalaro ng pusporo at kandila. Hindi mo sinaway. Maya-maya, may nakita kang malaking usok, nagliliyab yung apoy, yung bahay. Ano ang bahagi mo sa pagkasunog sa bahay? Sa hindi mo pagsaway sa bata. Sin of omission. Dapat ay sinaway mo yon. Subalit hindi mo sinaway. Nagkasunog. Indirectly, may kasalanan ka. Yung bata, lalo na kung musmus yan, kung yan ay mga 6 years old o 5, wala pang kamuwang-muwang yun eh. Ang nakakita sa kanya at pinabayaan siya maglaro noon, yun ang kasalanan ng hindi paggawa, sin of omission. Kaya sin of commission, sin of omission, mayroon pang definition ang kasalanan na mas medyo pino na ito ay para sa mga mananampalataya. Paggawa ng hindi ayon sa pananampalataya, kasalanan yun. Mababasa po natin yan sa Romans 14, sa verse 23. Anumang hindi sa pananampalataya. Sa makatwid, sa tatlong definition na ito ng kasalanan, saklaw ang lahat. Maaring hindi ka mag-guilty, ma-proven guilty sa pagnanakaw, sa pagnangalunya. Pero sa iba, sa hindi paggawaan mo ng mabuti, sa hindi mo paggawa ayon sa pananampalataya, nagkakasala ka. Kaya lahat ay nagkasala. Kaya lahat ay nangangailangan ng Ebanghelyo. At ang mensahe ng Ebanghelyo sa mga makasalanan, magsisi. Sumampalataya at magsisi. Sino ang sasampalatayanan mo? Si Kristo. Ano ang pananampalatayan mo kay Kristo? Na siya, bagamat siya ang bugtong na anak ng Diyos, ay binigay ang sarili para sa atin. Yan po ang mensahe ng Ebanghelyo na si Kristo ay namatay para sa atin. Tayo ang dapat mamatay, pero si Kristo ay namatay para sa atin. Parang yung kanyang pagkamatayan ay hindi para sa kanyang sarili, kundi yung kasalanan natin ay nangangailangang may kaparusahan. Anong kaparusahan? Sa Biblia, sin must be punished. At ang kasalanan ay kamatayan. Death is the payment. This is the penalty for sin. Kamatayan. Ang ibig sabihin, ang kasalanan ay napakasama na ang makasalanan ay dapat maparusahan. At yan palagi ay sa hustisya. Sa hustisya ng Diyos, ang kasalanan na pinaparusahan. Sa hustisya ng tao, ang kasalanan ay pinaparusahan. Ngayon nga ay may balak sila na ibalik ang death penalty. Bakit? Ay nawalan ng takot
sa batas. Ang batas ay nakakatakot kung strikto. Pero pag walang tawag po niyan, ngipin. Ang kaparusahan, ang penalty sa sin, yan ang ngipin ng batas. Pag nawala yan, tatawa-tawanan ka lang. Kasabihan yan ay para kang leon na walang ngipin. Sino ang matatakot sa leon na nakapusteso pala? Walang ngipin. Pero ang ngipin ng kautusan ay parusa. At sa Diyos, ang kasalanan ay dapat maparusahan. Ganyan ang hustisya ng Diyos. Maging ang hustisya ng tao. Kaya may penal code. Kaya mayroong munting lupa. Mabuti lang ngayon, walang kamatayan. Pero balak nila na yan ay ibalik dahil wala nang kinatatakutan ng tao. Masyadong puno na ang munting lupa. Nung ako'y nangangaral sa munting lupa, 6,000 lang ang capacity ng munting lupa. Pero at that time, 11,000 ang laman nito sa munting lupa. Kaya overcrowded ang munting lupa. Bakit? Ay, ang kasalanan, tinatawanan lang nila, lalo na pag nakatikim ka ng isang taon na parusa, na pagkabilanggo. Hindi ka natakot sa bilangguan eh. Oo. Kaya pala may kasabihan, labas-pasok sa munting lupa. Kaya ang kasalanan sa Diyos may kaparusahan because God is a just God. He is a God of justice. And the justice of God demands that sin be punished. Ngayon, ang lahat ng tao ay makasalanan. Sa pangkatwid, lahat ng tao mamamatay. Pero, yan ang magandang balita na mahal ng Diyos ang tao. For God so loved the world. Na ayaw niyang maparusahan ang tao. Kaya gumawa siya ng paraan para huwag maparusahan ang tao. Mayroong isang dapat umako sa kanyang kasalanan. Sa pag-ibig at katwiran ng Diyos, ibinigay ang Panginoon. Mahal niya ang tao. Pero ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ang tao ay huwag maparusahan, kundi si Kristo. Kaya ang tawag sa Panginoon ay, iwan ko sa Tagalog, pero sa amin sa Bisaya ay makaako. Ginako sang Diyos ang hindi niya kasalanan. Hindi kasalanan ni Kristo. Atin yun. Pero mahal tayo ng Panginoon. Kaya siya'y namatay para sa atin. Kung iyong sasampalatayanan yan, at ikaw ay magsisisi, ang sabi ng Biblia, patatawarin ka. Yun ang magandang balita, na ang makasalanan, pwedeng hindi maparusahan, kundi pwedeng patawarin. Without transgressing the justice and the love of God. God loves us. Ayaw niyang tayo maparusahan. Eh paano yun? Nagbigay siya ng kahalili. Kaya sa English yan ay vicarious suffering of Christ. Vicar means substitute. Vicarious suffering of Christ. Si Kristo ay namatay para sa atin. Wala siyang kasalanan. Pero siya ay namatay para sa atin. Yan ang dakilang kung sasampalatayanan mo yan, ang Diyos mahabag sa iyo. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Kristo. Mahal ng Panginoon ng Diyos, ng Ama ang anak. Ayaw niyang ito ay maging walang kabuluhan ang kanyang paghihirap. Paano magiging walang kabuluhan? Kung ang taong kinaukulan ng kanyang kamatayan, magsisi, tatanggapin. Malungkot siya sa kanyang kasalanan. Tanggapin niya si Kristo na kanyang tagapagligtas. Kaya pag sinabing sumampalataya kay Kristo, sumampalataya sa ginawa ni Kristo para sa atin. Purihin ang Panginoon at magsisi.
Sa pagsisisi kasi mga kapatid, ay ang pagsisisi actually ay hindi yung pagkalungkot lang, kundi pagbabago ng pag-iisip. Nababago ang pag-iisip mo. Kaya sa Isaiah 55, sa talata na 7, ang sabi ganito, ito ang pagsisisi. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip. Manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya. Ang pagsisisi ay pagtigil sa masama. Hindi lamang titigil, kaya sa English itong repentance ay to go about face, to turn around. Magbabago ka, tatalikuran mo ang kasalanan, haharapin mo ang Diyos. At ang pagharap sa Diyos ay sa pamagitan ng bautismo. Kaya ang bautismo sa tubig ay pagsunod yan sa payo ng Diyos. Kaya sinasabi sa Lucas 7 sa talatang 30, ang ganitong mga salita, tatapwat pinawalang halaga ng mga Pariseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi nagpabautismo sa Kanya. Ito ay baptism ni John. Yung bautismo pala, payo ng Diyos sa atin yan. Payo. Bakit? Ano ang nagagawa ng bautismo sa atin? Bunga ng pananampalataya. Ang bautismo naguhugas sa ating mga kasalanan. Kaya mababasa natin sa mga gawa 22:16, bakit ka tumitigil? Magtindig ka. Ikaw ay magbautismo. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya ang bautismo pala, una, pagsunod sa payo ng Diyos. Yan ang utos sa atin. Pangalawa, paghuhugas sa ating mga kasalanan. Pag ating gawin yan, ang sabi po, ang Diyos patatawarin tayo ng sagana. Purihin ang Panginoon. Ganun kasimple lang ang Ebanghelyo. Pananampalataya kay Kristo. Paniwalaan mo ang salita niya. Magpabautismo at magtalikuran ang kasalanan. Kaya, simpleng-simple lang. Wala kang ibang gagawin. Hindi ka na magpaparusa sa iyong sarili. Hindi ka magbabayad ng salapi. Hindi ka sasali sa anumang relihiyon. Sumampalataya ka. Magsisi at magpabautismo. At ang pangako ng Diyos, masaganang kaligtasan. Sa mga sandaling ito, kaibigan, yan lang ang iyong gagawin. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya na ikaw ay mapahamak. Gusto niya makasama ka sa langit, sa walang hanggan. Kaya nang magnanakaw sa krus, naalala ninyo, yung sa pagmahal na araw, na palaging naririnig natin yung kasabihan sa 7 words, 7 last sayings of the Lord. Today, thou shalt be with me in paradise. Sa sandaling ikaw ay sumampalataya, magsisi at magpabautismo. At that moment, nagiging anak ka ng Diyos. Wala ka pang nagagawang anumang mabuti, wala kang ibabayad, wala kang anumang gagawin, sumampalataya at magpabautismo. At ikaw ay masaganang patatawarin ng Diyos. Pwedeng mangyari sa iyong kaibigan. Pwedeng mapasa iyo itong napakalaking biyaya at pagkakataon na makapasok sa langit. Pagpalain ka ng Panginoon.